Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Meron doon dalawang community organizers na kinidnap. And then, apparently, hindi pala sila kinidnap. Sila pala ay sumuko. Surrenderies pala sila. Tapos, di ba itong NTF-ELCAC, meron silang parang tradisyon. Meron silang tradisyon na yung mga rebel returnees, inaano nila, tawag dito, pinipress-con. Tapos parang pinapakwento ano yung nangyari sa NPA, etc. Ba't ka sumuko, may ganon. Matagal lang nangyayari yan. 2019, 2020, may mga ganyan-ganyan na. Si NTF-ELCAC. So, we were expecting kanina nung tawag dito, nag-press con itong si NTF-ELCAC na it's the regular what do you call this, surrendery press con ang magaganap. Kaso hindi. Hindi yun ang naganap. Nung oras na magsasalita yung dalawang surrenderies, bigla silang bumaliktad. Bumaliktad, guys. Bigla nilang sinabi, kinidnap kami. Kinidnap daw sila. Bigla. All of a sudden, nagkagulatan, guys. Grabe, we were abducted. Activists counter military account at NTF-ELCAC presser. Yan. Grabe, no? Panoorin natin yung naganap kanina. Yan. Ito, kukunin natin kay Crappler kasi syempre, if it's from Crappler, it must be fake news. Di joke. Well, totoo rin naman fake news yun. Pero if it's from Crappler, it must be biased news. Magandang araw po sa lahat. Kaya binili na namin na magsalita ngayong araw para, katulad ka ng sinabi kanina, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. At gusto namin ang tanong na dinukot ba kami o kusa kaming voluntaryo kaming sumurrender. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar. Sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Kaya pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na punta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yung lantarang pasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tanging hangarin, ipaglaban ng yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga mangingisdang mawawalan ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga pagkilos, para masubtilan yung mga kabataan, yung mga mangingisdang nandun. Yun ang tunay na issue dito. Katulad lang din ang sinabi ni Jonila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurrender dahil pinilit lang po kami. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Kamusta naman yung notes natin dyan, te? Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato, Kamusta yung notes, te? pero kilala po nila kami. Tapos, ayun. Katulad lang din ang sinabi ni Jonila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurrender dahil pinilit lang po kami. Nung gabi po ng September 2, Inulit ni Crappler? naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. Ayun, may notes siya doon, no? May tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato, Sindikato parang. pero kilala Kalita po si nila Yusek kami. Egko. Kalita si Yusek Egko doon sa gilid eh. Diyos ko, ang tikas ng mukha, grabe. Oh, yun ang naganap kanina. Actually, na-share to sa GC namin ng mga yung mga may GC ako ng mga ibang members natin. May GC kami, yung mga moderators. So, sinare yung video. Sabi ko, anong feeling ko? Mukhang planted tong dalawang to. Mukhang planted to. Kunyari, papasukuin. Kunyari, ibabalik sa, di ba? Papapaniwalain yung AFP tsaka NTF-ELCAC na surrenderies. Tapos, after nun, pag at the right moment, para silang sleeper cell. Alam niyo yung sleeper? Alam niyo yung sleeper? Yung sleeper cell, yung mga, kunyari, normal na tao, yung kunyari civilian, pero at the right moment, sisignalan sila. At pag sinignalan sila, yun na yung panahon na atake sila. Yun, para silang ganon. Mga sleepers. Ganon yung nangyari dito. Feeling ko mga sleeper itong mga to. At na sila, feeling ko na-orient na sila bago pa man sila sumuko. O kunyari,
Kunyari, susuko kayo ha, pero kapag pinrespond kayo, sabihin nyo na inabduct kayo. Ganun. Ganyan ang ano. Actually, proud na proud pa yung mga anak bayan. Siyempre, sila yung sila yung mga teroristang komunista eh. Okay, anak bayan commends bravery of abducted environmental activists. Wow! Sila pa raw yung proud. Proud na proud sila. Proud na proud. A progressive group, Anak Bayan, on Tuesday, September 19, praised 2 environmental activists, quote-unquote. Okay, hindi sila environmental activists ha. Mga miyembro sila ng CPP-NPA. Jed Tamano and Jonila Castro for their bravery in exposing the lies about their abduction. Yan. Sabi ng Anak Bayan. Anak Bayan commended Tamano and Castro's courage in strengthening the truth in the face of the National NTF-ELCAC's intent to parade the 2 abducted activists as surrenderies. Planado to, guys. Planado to. Imposible to na aksidente lang. Planado to. Ano to? Sinet up ang NTF-ELCAC dito. Eh syempre, bata, di ba? Tapos babae. So syempre, mas malambot ang puso ng dito, Army tsaka NTF-ELCAC. Kaya siguro madaling napapaniwala. Set up to, guys. Hindi to normal. The NTF-ELCAC and the AFP's empty phrase-mongering, ano yun? Of how the truth will set us free has turned squarely against their necks. Jed and Jonila straightforwardly crushed the state narrative of being surrenderies and further strengthened the truth that they are abductees. Yan. Hindi raw sila surrenderies, mga abductees daw sila. Talaga ba? Talaga. Kasi mga kutsero, papakita ko lang sa inyo ha. Just in case lang para hindi magkalimutan. Ito yung balita nung isang araw. September 15. Ito yung panahon na inilabas na sila ay mga surrenderies. 2 missing environmentalists safe, not abducted. Sabi ng National Security Council. Si Assistant Director Jonathan Malaya. Anong sinabi niya? Contrary to reports of abduction, Malaya said they left the movement. Hindi totoo na abducted itong dalawa, sabi. According to the NSC official, Tamano and Castro decided to distance themselves from the leftist movement and voluntarily approached the authorities. Yan ang sinasabi ng National Security Council. Ito pa mga kutsero. Ito kasi yung nakakabasag ng kasinungalingan nitong dalawang. Ito po yung nakabasag ng kasinungalingan nila. Sana yun? Ito parte na to. He disclosed that the 2 had been planning to leave the movement since September 1, 2023. September 2 po sila nagtago September 2 po yung sinasabi nilang inabduct sila. September 2 po yun. Okay, so at least malinaw po tayo doon. September 2 po lahat naganap yun. Pero September 1 pa lang daw, gusto na raw nilang umalis. As detailed in their sworn statements. Ibig sabihin mga kutsero, may affidavit na sila na pinirmahan. At take note, paano nila sasabihin na it was done in duress? Ibig sabihin, merong pananakot galing sa ating AFP or AFP, National Security Council or any agent of the state. Paano nila sasabihin may pananakot na naganap? Itong dalawang to, pumirma ng kanilang sworn statements already. Tapos, yung kanilang sworn statements ay, ang kumuha ng kanilang sworn statement ay ang, asan na yun? PAO, Public Attorney's Office, ayan, ito. At CHR. These sworn statements were not obtained in the presence of soldiers. Wala akong sundalo during that time na kinuha yung sworn statements nila. Tapos, wala sundalo o pulis. Tapos, ang kumuha ng sworn statement sila, mga kutsero, ay Public Attorney's Office at CHR. So, mga kutsero, ang sworn statement po, that is a document po yan. That's a legal document. Kasi po, may oath ka dyan eh. Bago ka magsulat ng sworn statement, bago mo tapusin pala yun, meron kang papermahan. I swear that what I have indicated in the statement is true and correct according to my recollection or what have you. Yun ang nakasulat doon. Papermahan mo yun. So, did they just perjure themselves? Ito yung mabibisto sa kanila eh. Merong third party na kumuha ng kanilang statement. Si Public Attorney's Office at si CHR. In fact, kanina nga, ang weird. Ito pa, pakita ko sa inyo. Paano sasabihin kinidnap? Okay. Wait lang, pakita ko sa inyo ha. Naglabas din ng statement yung tatay. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.